Hello Melgoers all over the world! Nandito pa rin po tayo sa may Hoi An, Vietnam. Yes, ito yung pinaka-favorite city namin dito sa may Vietnam. And this time, magpo-food trip na tayo. So dito na natin gawin yung food trip natin kasi ito lang naman yung city na pupuntahan natin this time. Pero syempre, mag-subscribe po muna kayo sa aming YouTube channel, mag-like and follow sa aming mga social media account. At kung gagamit po kayo ng Klook, gamitin niyo po ang aming promo code para po magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! So ito na nga, for sure alam nyo na nandito tayo sa Hoi An. So ito na yung magpo-food trip na tayo kasi ito lang naman yung city na pupuntahan natin at saka yung Da Nang. Pero hindi na kami doon magbablog. So dito na tayo magbe-Vietnamese food trip. So ito nga pala yan. Itong bridge na to, kung nakikita nyo to, pag tinawid nyo to, locals na dito. Ayan. So, nandito na yung mga locals na parang kainan nila, eatery. So, dito tayo magpo-food trip. Ito naman, ito yung river na napanood nyo kagabi, ay napanood nyo last time. Dito naman yung mga may lantern, yung boat. So, dito tayo kasi mas mura dito. Hahanap lang tayo ng mga kainan nila. So, ganun nga kasi rito sa may Vietnam, guys, yung mga kainan, ayan o, yung parang naglalagay sila ng ganyang upuan. And then, doon na tayo kakain. Ganyan yung gustong-gusto nila. So, ano ba yung excited kami? Ikaw, ano ba excited kang kainin? Yung ano nila, yung banh mi nila. Yes, banh mi, tapos yung boncha. And of course, mag-aano ka agad tayo, Vietnamese coffee. Hindi ko alam dito kung available yung merong parang egg coffee. So, normally kasi doon yung sa may Hanoi, sa may Ho Chi Minh, dito hindi namin alam. Pero kahit anong klase pang coffee yan, for sure, masarap ang coffee rito sa may Vietnam. Nakakita na tayo ng parang coffee shop. So, dito natin sisimulan yung ating food trip. And then, pakita ko lang sa inyo yung sinasabi namin sa inyo. So, ganito siya. Naglalagay sila rito nung parang mga upuan na maliliit. And then, mesang maliliit. And then, dito kayo uupo. Ayan sa Enzo. And then, ito na yung view nyo. Kung ganun yung uso dito, guys. Yung para kayong nakatingin sa kakawalan. Parang ganun siya. So, dito natin sisimulan. So, sabi na Enzo, meron daw ditong egg coffee. So, yun yung itatry niya. Kasi once niya palang yan na-try sa may Hanoi palang, ako ayoko talaga niyan. So, ako ang hanapin ko yung parang milk coffee nila. And then, ipapakita namin sa inyo. Guys, habang hinihintay natin yung coffee natin, o nga pala, dumating kami nga pala rito sa may Hoi An, gabi na. So, ang flight nga pala going to Hoi An ay Da Nang. Kung meron ng direct flight ang Cebu Pacific from Manila going to Da Nang. And then from there, alam niyo naman tayo, ma-DIY tayo, pero dahil gabi na nga, so ang ginawa namin, nag-search kami saan ba kami makakamura, kung mag-grab ba kami. Yung Grab, pumapatak siya na parang 900 pesos. And then, ang ginawa namin, nag-clock na lang kami. Yung clock, ang binayaran lang namin, 706 pesos. And then, kumuha na rin kami ng SIM card. Yung SIM card niya ay nasa may 300 pesos plus lang. Meron na kayong internet na 15 days, tapos meron siyang 6 GB every day. So, sobrang mura. Kapag nag-avail nga pala kayo, guys, ng transfer sa may Klook, lakad lang kayo paglabas sa paglabas ninyo ng arrival hall. So, makikita nyo naman, ang dami doong nakaabang na pangalan, ang dami doong transfer na naghihintay, may mga pangalan ninyo. Pero hanap kami ng hanap, hindi kami doon, guys. So, lakad lang kayo, guys, para kayo artista, dami nag-aabang sa inyo, tinataas nila yung pangalan ninyo habang dumadaan kayo. So, lakad lang kayo, kanan lang kayo, hanapin nyo lang yung Star Cafe. Now, pagdating naman sa may SIM card, tatawid lang kayo sa may arrival, makikita nyo yung parang glass siya. So, pasok lang kayo doon, meron ka agad doon nakalagay na parang Klook, parang ganun, Klook, and then claim your SIM card here. So, ganun lang siyang kasimple. So, kung gagamit din kayo ng Klook, meron po kaming promo code, gamitin nyo lang po ito, Go with Mel, para magkaroon po kayo ng up to 5% discount. So doon lang po namin inavail yung aming transfer, going here sa Hoi An, at saka yung aming SIM card. So yung going here sa may Hoi An, 1 hour ride lang siya. Tapos, kahit gabi hinintay kami ng reception ng aming mini hostel, so ipapakita namin sa inyo
yung aming room. Guys, ito na yung pinaka-hostel namin. Ito yung pinaka-reception. Ayan. So, parang ganun talaga dito. Para talaga siyang bahay. Tapos, ginawa ng maraming kwarto. Ganun talaga dito sa may Vietnam. And then, ito na kagad yung aming room. Nasa may first floor lang kami. Pero meron silang lift dito if ever. So, ayan. So, ito lang yung aming room. Nandito kami sa may 101. And, ito na siya. So, ayan na kaagad yung aming bed. It's a king-size bed. So, in fairness, may pa-painting dyan. Tapos, ito yung AC. And then, meron ditong TV. Ito, may free dito na 2 bottled waters. Ayan. And then, nandito yung kanilang hairdryer. Tapos, nandito yung kanilang cabinet. And then, ito na kagad yung kanilang CR. In fairness, maganda yung CR. Ito yung pinaka-toilet. And then, may pa-toiletries here. Ayan, may pa-toiletries here. And then, ito na yung pinaka-shower. Yes! So, yun na yung aming room, guys. So, guys, yung room namin, 700 pesos lang. Ang ganda ng location. Paglabas namin, nasa may ganap na kaagad kami. Siguro wala pang 50 steps. And then, siguro kung may kulang na lang, siguro talaga naghanap pa rin ng kulang. Fridge lang talaga. Kasi di ba, masarap nga na meron kayong lagi naka-stock na water doon sa may sa may fridge para pag uwi nyo galing sa may mga tour nyo, mga ganap ninyo, merong malamig na tubig. Pero all in all, napakamura na talaga nito, guys. Guys, dumating na yung coffee natin. Ito yung sa akin, milk coffee siya. Ayan siya. Pero ito, ang kaibahan niya, parang hinalo niya na. Kasi usually, anong nangyayari, coffee dito sa may itaas, and then dapat nandito yung parang condensed milk, tapos ikaw yung maghahalo. This time, nakahalo na siya. So, para na siyang naging brown coffee. Pero grabe, ang lapot. And then guys, ito naman yung kay Enzo. Ito naman yung kanilang egg coffee. Ito yung talagang famous dito sa may Vietnam. So, ayan siya. So, tignan natin ha. Haluin natin. Ito siya. So, itong nasa may taas niya, ito hindi ko alam kung cinnamon to or parang chocolate or kape mismo. And then, ito naman yung pinaka-egg. Yung pinaka-white ata to ng egg. So, ganyan siya. Ang ganda niyang tignan, guys, in fairness. Titikman na natin. Sana magandang buhay na mano. Ganun pa naman, guys. Kapag ka, sa may food trip namin, kapag ka maganda yung buhay na mano, nagiging masarap lahat ng kinakain namin. Or at least parang kung sa 5, isa lang yung hindi masyado. So, haluin natin. Ang kinuha ko nga pala, parang siya, iced coffee. Yung kay Enzo, tinanong kasi namin, masarap daw dun sa may egg coffee talaga, mainit. So, tikman na natin. In fairness talaga. Alam nyo guys, no exaggeration. Iba kasi talaga yung tapang ng coffee ng mga Vietnamese. Iba talaga siya. Yes, meron siyang condensed milk. For sure, meron to. May kaunti siyang condensed milk. Pero yung talaga, yung sapak talaga ng coffee, yun yung hindi mo maikakaila. Yun yung lasa na hindi mo siya matitikman somewhere else. So kami, mahilig kami sa coffee. Pero yun talaga, yung sapak talaga ng coffee. Patikim natin kay Eso. Tikman mo yung coffee niya. Diba? Grabe yung pait niya. Yung pait niya na hindi, grabe, hindi ko maintindihan Hindi ako nagko-coffee sa atin na na parang black coffee. Kasi hindi ko matake yung pait. Ito yung pait na yung masarap. Hindi yung pait na ngingiwi ka. Ito yung pait na nanamnamin mo. Yung parang pag ganyan mo, ganun siya. So kapag yung pait nasa may bibig mo na, parang gusto mo pa siyang patagalin doon bago mo siya lunukin kasi nanamnamin mo yung lasa ng pagkapait niya. So, ganun siya. So, sana nai-imagine nyo kung ano yung sinasabi ko. And then, tignan na natin sa Enzo naman. Papatikim natin sa kanya yung egg coffee kasi hindi ako tumitikim niya. So, guys, titikman ko na yung hot egg coffee nila dito. Guys, yung first time na nakatikim ako itong egg coffee sa may Hanoi, cold siya. So, parang hindi ko siya nagustuhan. So, ngayon try natin yung hot. Ay, masasarap nga yung hot. Iba yung lasa ng hot. So guys, ito na yun. Nanamnamin na lang natin yung moment. Coffee! So ganyan nga kasi talaga dito guys. Ganyan yung uso dito sa may Vietnam. Or dito sa may Hoi An. Or kahit saan pa na tourist spot. Ito yung talagang gustong-gusto namin na experience. Kasi meron nga sa atin sa may Pilipinas. Pero yun nga, nakakailang kumain sa may labas.
or uminom sa labas. Kasi bukod sa maya't maya, may lalapit sa'yo para alam nyo na, di ba? Yung parang hindi tayo sanay sa ganun. Gusto natin nasa loob tayo, nasa aircon. Eto, dito sa May Hoi An, ganito siya. So para kang nakatingin sa mga nangyayari sa paligid mo. And then mamaya pagka naglakad-lakad pa tayo, pagka meron pa kami mga nadaanan, ipapakita namin sa inyo, lalo ng mga foreigners, ganito yung mga gusto nila. Enjoy lang natin tong coffee natin and then, next food trip na tayo. Guys, tapos na tayo yung mag-coffee. So ayun yung sinasabi namin sa inyo, ayan oh, diba, nasa may labas lang din sila. Muni-muni. Ayan, so ngayon naman, nahanap na tayo ng it's either banh mi or buncha. Actually, kagabi, nakapag-banh mi na kami kasi kagabi-gabi na kami dumating dito. Mga 10:30 yata kami nakapag-banh mi. So, mga pupuntahan natin, yung mga nasa may street lang, para una, affordable. Pangalawa, yung authentic na vibe yung mafe-feel natin. Yung kasi yung gusto namin. Unlike kapag ka nasa may restaurant ka, minsan hindi mo na yun mafe-feel. Diba? So, hanap lang tayo kung ano mauna, buncha or banh mi. Guys, next food trip na tayo. So, ngayon naman, magba-banh mi na tayo. So, ipapakita namin sa inyo order namin. Sa Enzo, nagkukuha pa ng video doon. Nakakaloka kasi. Kanina nakita ko, hawak-hawak na kaagad ni ate yung pinakatinapay ko. Kasi kung saan-saan niya na nilapag. So, anyway, sobrang init dito guys. Ayan, no? Pag upo nyo dito, bibigyan kayo ng karton. Pamaypayin ninyo kasi sobrang init talaga. And ito lang uli siya, oh, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, upo-upuan lang uli siya, guys. So, ganun talaga dito. Ito yung mga gusto namin. Kasi feel namin yung, alam nyo na, di ba? Yung authentic na Vietnamese experience. Nakikita nyo ba, guys? Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung nahawakan ni ate yung aking banh mi. Kasi nahawak-hawak niya lang. Ayan siya. Tingnan natin kung paano niya isi-serve. para din tayo sa mga India. Oo, ganun din. Actually, kahit din naman sa may Thailand, kinakamay lang din naman nila. So, tapat-tapat talaga. Tsaka tayo lang yata mga Pilipino yung medyo na. Ayan. Kasi rin sa ganun. So, eto na yung unang order namin. Eto siya. So, ano to? Sticky rice. Tapos, meron siyang mga pork sa may toppings. Ayan siya. Ayan. And then sticky rice siya. Titikman lang namin kasi hindi pa kami nito nakatikim dito para mamaya makapag-boncha pa tayo. Guys, ito na yung banh mi. Ayan. So, kahit saan kayo pumunta dito sa may Vietnam, iba-iba yung banh mi nila. Ay, actually, ang maganda dito, kagabi nga, di ba nakapag-banh mi na kami? Ito, mainit pati yung tinapa. So, guys, ito yung laman niya. Ayan. So, pag bulat-lat nyo, ayan o. Pakita namin sa inyo. So, ito o. Ito, pork to. Merong pork. Ayan yung pork. Tapos merong chicken. Ito yung chicken. And then meron ding eggs. Nasaan na yung eggs? Ayan. Ito yung mga eggs. Tapos meron ng mga mix ng mga vegetables. So ayan yung laman ng pinaka-banh mi niya. So, tikiman time guys. Tikman na kaagad natin. In fairness, ang una kong natikman, yung kamay ni ate. Nakita nyo ba guys kung paano niya nakamay? Grabe, no? In fairness, ang crunchy, narinig nyo ba? Ang crunchy ng pinaka tinapay niya. Ito yung pinaka tinapay niya. Ang crunchy niya. Oh. Narinig nyo? Tapos ito yung pinakalaman niya. Tikman muna natin itong chicken. Ito yung chicken. Sarap. In fairness, yung iba may sausage, ganyan. And then yung iba naman, pure vegetarian lang. So kayo bahala kung ano yung gusto ninyo. Kaya ito masarap siya. Actually, kahit saan kayo kumain ng banh mi, nga iba-iba yung lasa. Kasi nga, depende sa kung ano yung gusto nyong toppings or palaman. And then, kung ano yung gusto nyong parang sauce. Ito wala pa tong sauce guys ha. So ito parang siyang ano, ang lasa niya, hindi siya ganun ka-flavorful. Para siyang ano, lahat parang ginisa lang. Parang ganun lang yung lasa niya. Nagtatalsikan daw siya. In fairness, pero masarap. Pero ito yung mga kalaban ko, oh. Yung mga ganitong dahon. Yan, ayoko na itong mga ganun. So guys, tinikman ko na itong ano, itong sticky rice with pork. Pero mamaya na ako. Patikin muna natin kay Enzo yung ano, banh mi. Tingnan natin kung pareho kami ng panlasa. Ako guys, since ako guys, kumakain talaga ako ng mga gulay-gulay, tapos naman hindi. Siyempre for sure, magiging iba lasa nito para sa akin. Meron ka agad siyang ano, press release. Ano? Okay guys, yung mga gulay nito guys, nag-add ng flavor kasi may mga mint flavor yung gulay. Nakita niyo kung paano kumain sa Enzo, ang daming mumu. Ano kami sa lasa ha?
Hindi, mas masarap sa akin yung sa kagabi nga tikman natin. Masarap siya. Yung kagabi kasi parang ano eh, parang hindi namin maintindihan. Whatsoever kasi nga iba-iba kasi kung paano siya Hindi, piniprepare. tsaka kasi kagabi, hindi na maano yung tinapay. Sobrang tigas na. Ngayon Ito parang kasi fresh siya. fresh kaya yung tinapay sobrang sarap. Oh, masarap din daw. Ito naman oh guys, kung gaano siya ka-sticky. Diba? Sticky overload. And then, meron nga dito mga pork. Saan na ba yung pork? Ito na nga lang. Hirap na hirap daw ako ipakita sa inyo. Ah! Ito yung pork guys. Ayan. Yeah. So, titikman na natin. Ito first time ko itong matikman. Titikman natin. Natikman ko na. Actually, natikman ko na siya. Masarap siya. Para siyang, hindi ko maintindihan yung lasa niya. Parang matamis na adobo na parang afritada. Masarap siya. Pero ang nakakaloka kasi, parang hindi ako sanay na nasa sticky rice siya. Sarap. At saka ang maganda pa dito sa nila, presyohan nila, mura yung banh mi dito kasi sa kagabing kinainan natin. Yung kanina namin, 60,000 dong. Yung 60,000 dong pagpalagay natin, times 2 na lang natin ha. 120 yun. 120 pesos yun. Ito, kalahati yung presyo, 30,000 dong lang. All toppings din to. Same din. So, nasa 60 pesos lang ha. Sarap yung fairness. Ito sa Enzo. So, kaya parang nagdadabog na sila, guys. Close na para sila. Kami na lang hinihintay, Charon. Hindi, babait na mga Vietnamese. So, tawid naman tayo dito. Dito naman tayo sa may kabila. So, ito lagi namin tong nakikita before. Pero hindi namin alam kung ano. So, para siyang ano pala, ito munggo. Ay, sorry. So, munggo siya. So, titikman natin. 10,000 dong lang siya. So, parang mga 20 pesos. So, let's see. So, ganyan siya piniprepare, guys. So, lagyan ng yelo. Tapos, ayan yung pinakamunggo. And then, ang daming munggo, no? And then, ayun, lalagyan siya ng parang gata. Or parang, hindi ko alam yan, yung parang milk yata. And then, eto na siya, guys. Ganda. Ito, titikman natin. Itong alam ko gata siya. Kuha natin. Ay, hindi. Para siyang soya nga. And then, meron siyang munggo. Ayan siya. Munggo siya. Ayan. So, ito na yung kanalabasan niya. So, hahalo-haluin lang natin siyang ganyan. Ganito lang siya. Halo. And then, ang hindi namin alam kung paano ba ito iniinom. Kung kinukutsara ba siya. Or diretso inom. I don't know. So, titikman na natin kaagad. At takang-taka daw sila. Anong pinaggagawa nitong mga to dito? So, titikman natin. Ganito ata ito kinakain eh. Hindi ko talaga alam ha. First time namin. Masarap. Para ring ano sa atin. Yung para ring nilagang munggo sa atin. Tapos lalagyan ng lalagyan din ng gatas. Favorite ko naman yun. At nakakaloka lang dito, lalaki ng mga munggo nila. Sa Enzo naman yung titikim. Kasi hindi ko alam kung ano yung pinaka, parang square. Na puti. Ayan, nainggit na siya. Nagustuhan ko naman kaya sabi ko bumili na siya. So siya naman yung titikim. Parang magkaiba tayo yung toppings. Yung sa akin nga, yung parang mga May mga nata-nata. May nata-nata, yung sa'yo nyo. Depende. Ayan. Titikman ako niyan. Tikman mo to. So guys, ito yung sinasabi ni Mel na puting square. Titikman ko mo. Para malaman natin kung ano siya. Sarap ngayon, fairness. Ano siya? Ano? Yug siya. Yung malakanin, yung bukong malakanin. Yung para sa atin, malauhog. Hindi, malakanin kasi buo. Yung malauhog, yung malambot. Yung malakanin, yung buo. Fairness, magkaiba nga kami ng topping. Sa akin, puro nyog. Sa kanya may nakikita akong nata. Ito. Saan na ba yun? Masarap siya. Grabe, pero sobrang nakakabusog to kasi ang daming ang daming munggo. Ito guys, yung para naman sa akin, yung topping sa akin, para naman siyang nata. Sarap niya. Sarap niya. In fairness. Pero at least, di ba, sa lahat ng mga kinain natin, wala ka pang hindi nagugustuhan. Yes. Wala pa ako hindi nagugustuhan. Sabi sa inyo, magandang buwan naman kanina yung coffee. Pero, medyo nanghinayang ako. Kasi sabi naglalakad kami, pamura yung coffee. Kung gusto nila mag-try ng coffee ng Vietnamese, siguro sa mga sidewalk. Punta kayo sa mga sidewalk. Ito, yung katulad nito ginagawa namin. Ito talagang pinaka-authentic way para ma-experience ninyo ang Vietnamese food. Sarap niya. Pero ito yung hindi ko kinakaya kung ano to. Ito umimalaki guys. Hindi ko alam kung ano to. Ayan Sige, ako matitikman ko. Umimalaki. Hindi ko alam kung ano siya. Alam nga namang niya, yung munggo din lasa. Diba? Parang din, munggo. No, lumalaki pa. Pakiramdam ko siya, buto din siya ng prutas. Okay. Masarap siya in fairness. Parang pang dessert na to.
Ito na naman, papahiya na naman tayo kapag hindi na naman natin naubos. Yan, totoo, nasasarapan ako, kaya lang, pakiramdam ko, mabubusog naman ako masyado. Press release, very full. Maganda talaga sa ibang bansa, guys. Wala kang pakialam kahit anong ginagawa mo. Hindi ka nahihiya. Ayan, tingnan nyo naman ako. Alam niyo naman kung gaano ako kamahihiyaing mag-vlog, pero dito, deadma lang ako. Kasi nakikita nyo ba yung mga dumadaan sa milikuran namin? Di ba sabi namin sa inyo ganyan dito? Yung mga tao dito, lakad lang ng lakad, yung mga turista. And then, ito yung mga gusto namin experience din. Yung kumakain lang kami sa may kalsada, tapos tinitignan lang namin sila. So guys, boncha na lang, kokota na tayo. Kaya lang sobrang init, guys. Ito nag-ice cream na ako. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya. Sobrang init talaga dito, promise. So, huwag niyo kakalimutan magdala ng sunscreen. Kasi kung hindi, nako, hindi pa nga kami nakakabawi sa kulay namin sa Iloilo. And then, bumili na rin kami rito ng tubig. Ayun, may hawak kayong tubig nila. At saka, guys, yung nga pala, guys, pag bumili kayo sa mga malaking tindahan, guys, kasi pag sabay kayo bumili, 10,000 dong, same price lang itong malaki na to. Malaki na. Ayun. So, hanap kayo ng mas malalaking tindahan, mas mura siya. So guys, hanap kami ng boncha, wala. Super gutom na kami. Kasi yung last namin kinain, kung naaalala nyo, yun yung munggo. And then that was, mag-ano pa lang siya, magto-12. Tapos nabusog naman kami. So ginawa namin, nagpahinga muna kami sa bahay. Tapos sobrang init nga kasi guys. Sa bahay talaga, sa hotel. And then sobrang init. So nagpahinga kami ng mga 2 hours, lumabas kami ngayon. Nagugutom naman na kami. So ito naman, so kahanap namin ng boncha, wala pa kaming nakikita. Malay nyo mamaya. So ito muna. Ang tawag dito ay, ano tawag nila dito? Grilled meat with noodles. So para siyang ano tawag dito? Hindi naman fried noodles kasi hindi naman pin-fried. So ito first time din namin itong matitigman dito. So let's see. Ito, kung makikita nyo to, ayan. Ito, pork siya. Pork. Tapos, sabi nila masarap daw to kasi daw meron daw siyang peanut sauce. Ayan. So kung makikita nyo talaga siya, ayan siya. May peanuts. And then, ito yung pinaka-noodles. Itong noodles niya, parang ito rin naman yung noodles sa may boncha. So ganun siya. So titikman na natin siya. Tikman agad natin. Gutom na kami guys. Wala na kaming energy maghanap pa ng boncha. So tikman na natin siya. So Diyos ko, dito ako nahihiya sa mag-chopstick kasi syempre sanay na sanay sila. Tapos ako alam nilang hindi ako marunong. Mainit, masarap. Kaya lang kasi ito na may mga kalaban ko. Anong ganito? Saan kayo mo nalagay yan? Lasang-lasa siyang ano kasi, para siyang lemongrass. So may aftertaste siya pero masarap. Ang problema lang kasi, sanay kasi tayo na kapag noodles, di ba? Mainit. Ito kasi hindi na siya mainit. So malamig siya talaga. Pero sarap. Grabe yung texture ng ano nila. Noodles nila guys. Sarap. Sarap niya in fairness. Ito na si Mr. Carey. Ano pang lasa mo dyan? Oo, para yung ano namin, verdict namin kung masarap o hindi. Ano lasa, besh? Sarap na. Oo, kaya nga lang kasi yun nga, hindi kasi siya mainit. Unlike kasi yung boncha nga kasi, kahit pa paano mainit yung soup. Yan, ayan. Try natin maglagay ng pampaanghang para added flavor. Kasi yung flavor lang na maaano nyo, malalasan nyo yung peanuts. Tapos meron konting mint dahil dito sa, ano tawag dyan? Basil. Basil ba tawag dyan? Basil or basil? Ito ganito yung ano. Ayun na ayaw ni Mel. Gusto ko naman. So, tapos lagyan natin ng kalamansi. Ang baboy ko na naman kumain guys, nakita nyo ba? Nagkakanda sa akin. Nagkakanda tapong sa akin. Tapos ito, meron kasi sila rin parang akala ko tissue lagi. Listahan niya ito. Yan ba ito? Tissue ba nila ito? Kasi grabe, yan nyo guys, ang tigas. Para siyang paper. Diba? So tissue pala ito. Ginagawa nilang tissue yung paper dito. Tissue paper! So ito na yung pinaka-lunch na namin to. Late lunch. Tapos guys, bukod sa mga daon-daon, marami din siyang pipino. Yes, may mga pipino rin pala siya. Yan. Kaya yung flavor niya, grabe, hindi mo na talaga siya maintindihan kasi mix na mix talaga yung flavor niya. Pero mas lamang talaga yung peanut, no? Peanut sauce talaga. Kasi yung peanut sauce nga yung nilagay nila. Ito pa pala, meron pa pala nito. Ano to? Lettuce. May lettuce pa.
So, di ba? Pang healthy-healthyhan to, guys. Tapos na tayo. Actually, masarap naman siya. Kaya lang parang dumating yung point na na-weirdan na ako sa lasa. Kasi parang pakiramdam ko, ngumunguya na ako ng atsara. Ganun na yung naging lasa niya. Pero yun yung totoo, aksidente kasi yun. Boncha kasi talaga gusto namin. Kaya nanghanap kami ng hanap, wala talaga kami makita. Tapos bigla namin yung nakita, akala namin, boncha. So, yun nga pala rin ha. Hindi kasi talaga sila masyadong ma-English. Unlike tayo, ako, di ba? Kahit pa paano nakakapag-English ako, kahit English Carabao. So sila hindi, kaya hindi kami magkaintindihan. Kaya nagulat kami nung sinerve na ganun pala siya. Pero buti na lang, hindi naman masama yung lasa niya. Ito nga, ubos na naman. Manalo. Oo. So anyways, so sige, tanong natin si Enzo, ano pinaka-nagustuhan mo sa lahat ng natikman natin today? Walang carry dito, best ha? Kaloka ka. O ano nagustuhan mo? Sige, lang. Unang-una yung banh mi. Kasi na-try na siya before, sa try ko siya kaya masarap talaga siya. Then, last yung yung noodles. Nagustuhan niya. O sige, ako para pinaka-safe na lang talaga yung banh mi. Yung banh mi talaga masarap. So, actually, kahit saan ka naman dito makakita, masasarap naman yung banh mi. Tsaka yung pinaka-safe na pwede ninyong kainin. Hello! Because talaga. Kasi tinapay, di ba? Mahilig din naman tayo sa tinapay na may palaman. So, ganun siya. Mamimili ka lang naman kasi ng palaman doon. May sausage, may eggs, may meat. Ano pa ba? May gulay lang, may itlog. So, yun yung pinaka-safe na pwede ninyong kainin dito sa may Vietnam. So, ayan. Isang food trip na naman po yung napagsalu-salunan natin today. Napagsalun-salunan. Napagsalu-saluhan natin today. So, abang-abang lang kayo guys. Kasi yung susunod naming episode, eto na yung pupunta na tayo sa may touristy area. Dito sa may, actually gitna siya ng Danang at saka ng Hoi An. And then, syempre, papakita rin namin sa inyo kung paano rin kayo makakaiwas sa crowd. So, sa next episode na yon guys, magkita-kita po ulit tayo. Bye everyone!